Kung gusto mo ng tunay na kapayapaan, kailangang harapin ang mga ekstremista. Sa tingin ko, kailangan talaga ng pagbabago ng pamahalaan. Pero sa huli, mangyayari lang ang pagbabago ng pamahalaan kung ang mga tao sa Iran mismo ang titindig laban sa rehimeng ito. Bumabalik tayo para sa bagong episode ng Standpoint. Ako si Gabe Groisman. Mahalagang episode ito. Alam naman ng lahat, or sabihin na nating lahat ng hindi nakatira sa ilalim ng bato. Pero alam ng lahat na sumiklab na ang digmaan sa pagitan ng Estados Unidos, Israel sa isang panig, at Iran sa kabilang panig. Ito ay isang digmaan na matagal nang hinihintay at hinihiling ng maraming tao na magkaroon ng aksyong militar sa Iran sa loob ng maraming taon. Sa totoo lang, tiningnan ko pa ito bago magsimula ang episode. Ang unang naitalang talumpati ni Benjamin Netanyahu, na noon ay miyembro ng Knesset, si Netanyahu, na nagbabala tungkol sa Iran at sa panganib ng Iran na maging nuclear ay noong 1992 pa ganoon nakatagal itong inaabangan. Sa tingin ko, kinakailangan ang pag-atake na pinangunahan ng Estados Unidos at Israel noong madaling araw ng linggo. Mas mainam na yon habang pinakamahina ang Iran sa kasaysayan, nagpapagaling pa mula sa 12 araw na digmaan lubos na wasak ang ekonomiya at galit ang publiko. Wala ang perpektong oras para magsimula ng digmaan, pero mas mabuti ito kaysa palakasin pa sila. May pamilya ako sa Israel. Mahirap talaga nasa Estados Unidos ako habang nakikita ko nahihirapan ng mga kaibigan at pamilya ko. Ang palabas natin ay tumatalakay sa tunay na nangyayari sa likod ng balita. Para magawa yon, tinawagan ko ang kaibigan ko si Dan Iluz, miyembro ng Knesset. Ang taong ito ay mahusay magsalita at alam ang ginagawa niya. Palagi niya akong tinatanggap, pati ang mga grupong dinadala ko sa Israel at inimbitahan ko rin siya dito. Tumatawag siya mula Jerusalem. Sana walang abala mula sa mga sirena. Pero kung meron man, ganoon talaga. Salamat, Danny Luz. Salamat, Gabe. Okay. Sige, simulan na natin. Ibig ko sabihin, nitong linggo na umaga, alas 8, nagsimula ang digmaan. Nagulat ka ba sa laki ng koordinasyon ng militar ng Estados Unidos at Israel? Parang ngayon lang natin ito nakita. Kamangga-mangga talaga ito. Alam naman ng lahat na paparating ang digmaan at palagay ko, naramdaman nating lahat yon. Napakalinaw na si Trump ay nagdadala ng mga tropa sa gitnang silangan. Parang ipinapakita lang niya na hindi niya kailangan ng sorpresa para makamit ang mga dakilang bagay dahil ganun kalakas ang militar ng Amerika. Pero sa huli, kahit nahalata ang lahat ng paghahandang ito, ginulat pa rin natin ang kalaban na talagang kamangha-mangha. Naging sorpresa ito sa kalaban dahil ang unang pag-atake ay nangyari sa araw at inakala nilang matatakot tayong gawin yon. At dahil din sa sinabi mo, ang antas ng koordinasyon sa pagitan ng hukbong Israeli at hukbong Amerikano ay talagang kamangha-mangha. Wala pang nangyaring ganito noon. Parang nagsanib ang dalawang hukbong ito at naging isang malaking super army. Hindi eksaktong ganon dahil hinahati nila ang mga tungkulin at parehong malaya ang Israel at Amerika. Pero ang antas ng koordinasyon ay talagang kamangha-mangha at sa tingin ko, hindi pa ito nakita noon. Talagang nagustuhan ko ang sinabi ni Nikki Haley kahapon lang. Aniya, kung may mas malakas pa sa US Army, yun ay ang US Army na kaalyado ang Israeli Army. Yan ang nasaksihan natin na yon. Dan, pwede mo bang ipaliwanag ang nangyari? Maraming balita tungkol sa unang pag-atake. Susunod, tatalakayin natin ang kasalukuyang estado ng digmaan at ang mga layunin. Sa unang pag-atake, alas 8:15 ng umaga, parang tatlong sabay na pag-atake na nangyari. Ikwento mo ang alam mo. Ang paunahing layunin ng unang pag-atakeng ito ay mahuli ng hindi inaasahan ang mga taong kailangan naming mahuli. At marami sa mga liderato ang napatalsik na. Alam natin na ang pinakamataas na pinuno, si Khomeini, na tinatawag nating tiranong si Khomeini, ay napatay sa unang pag-atake na yon. Pero alam din natin na napatalsik din ang kanyang anak na dapat sana'y susunod na mamumuno o inihanda para doon. May proseso doon, pero alam natin na gusto ni Khomeini na siya ang pumalit pagkatapos, kaya napatalsik din siya. At marami sa iba pang mga leader ng militar ng Iran ay napatalsik din. Kapag ginawa mo ito sa unang attack, tulad ng sa 12 araw na digmaan, ginulat namin sila at pinabagsak ang karamihan sa kanilang leader militar. At kaya nang ginawa mo ulit yon, at ang mga bagong leader na napatalsik mula sa unang attack,
Nawawala sa balanse ang kalaban at nagkakaroon tayo ng kalamangan mula pa lang sa simula. Ganito rin ang nangyayari na yon. Nahihirapan talaga ang Iran na makapagbigay ng epektibong tugon. Nagpapakawala sila ng rocket sa Israel pero di ito gaanong epektibo. Bilang Israeli, mahalaga sa amin bawat buhay na nawala. May mga namatay mula nang magsimula ang digmaan ilang araw na ang nakalipas. Pero hindi ito katulad ng mga iba't ibang senaryo na inisip tungkol sa pinakamataas na bilang ng mga nasawi kung gagawin ang ganitong hakbang. Kabilang na ang pagpatay sa diktador na si Khomeini. Kaya nahihirapan silang magkaisa sa kilos nila. Gusto ko lang sabihin, ito ay digmaan. Minsan kapag sinimulan mo ang digmaan, pwede itong mauwi sa ibang direksyon. Kaya nag-iingat kami. Masaya kami sa naging simula, pero nag-iingat kami tungkol sa anumang uri ng labis na kasiyahan na mapaparamdam sa amin na parang tapos na ang lahat at sigurado na ang tagumpay. Huwag nating kalimutan kung nasaan tayo mahigit 2 taon na ang nakalipas, noong Oktubre 7. Ibig ko sabihin 3 taon na sa Oktubre 7 mula na mangyari yon. Pagkatapos, bumaligtad ang sitwasyon. Ngayon, kitang-kita kung paano naging matatag ang Israel bilang bansa na kayang ipagtanggol ang sarili at alisin ang mga banta. Dahil naranasan natin ang hirap at ngayon ay nasa itaas na tayo, makikita nating madaling bumaligtad ang sitwasyon. Kaya naman nag-iingat tayo na hindi tayo masyadong magpakasaya o malulong sa labis na tuwa. Kailangan natin tapusin ang trabaho. Kung gusto mo, pwede rin natin pag-usapan mamaya kung anong dapat gawin. Oo, syempre. Pag-usapan muna natin, ibig ko sabihin, habang sinasabi mong hindi naging kasing epektibo ang mga pag-atake gaya ng inaasahan ng Iran, patuloy pa rin silang umatake. Umatake pa rin sila sa iba't ibang bahagi ng gitnang silangan. Inatake nila ang Saudi, Bahrain at ilang bahagi ng Israel. Nagkaroon din ng pag-atake sa Beit Shemesh, malapit sa Jerusalem, kung saan 12 ang namatay. Talagang nakakatakot yon. Mukhang magulo ang mga ulat ng balita pero parang ang nangyari talaga ay nasa safe room sila at tinamaan mismo ang pampublikong silungan natin. Di ako sigurado kung totoo yon, pero marami pa rin pag-atake at patuloy na inaharap ng bansa ang sitwasyon. Mukhang ang publiko kahit mahirap ang sitwasyon, talagang napakahirap nito. May mga tao na ulit-ulit na tumatakbo sa mga silungan, minsan hindi pa sa sarili nilang bahay at ilang beses pa sa isang gabi. Pero mukhang ang publiko ang gobyerno ay may buong suporta ng publiko. Ganun ba talaga ang sitwasyon? Tama. Gusto ko lang idiin na mahirap ang sitwasyon. Kakalipat ko lang sa bagong apartment mula sa dati kong apartment. Nasa 3 palapag ako at ang bomb shelter ay nasa basement. Isipin mo na lang ang pagbaba ko kasama sila nung 12 araw na digmaan. Doon rin ako nakatera. Pagbaba namin, buntis ang asawa ko at may anak na 2 taong gulang sa bahay. Kaya isipin mo na lang ang pagbaba ng 3 palapag ng hagdanan na walang elevator tuwing may dumarating na missile kapag tumutunog ang alarma. Mahirap yon, hindi madali. At idagdag mo pa dyan ang mga taong kailangang manatili sa bahay kasama ang kanilang mga anak. Dahil wala ngayong sistema ng edukasyon, hindi madali, mahirap talaga. Pinakamahirap dito ay kapag may nasasawi tulad sa Beit Shemesh at alam nating may mga nasugatan na yon sa Beersheba. Hindi ko alam kung nakita mo na ito ng ganito, kaaga sa Amerika. Pero alam natin na may ilan sa Beersheba na nasugatan kabilang na ang mga malubang nasugatan. Kaya talagang nararamdaman namin na mahirap ito. Pero naunawaan din namin bilang mga Israeli na may ibang opsyon ay hayaan ang Iran na mabawi ang kapangyarihang nawala sa kanila noong 12 araw na digmaan. Mag-ipon ng napakaraming mga misil na balistiko at iyon ay magiging katulad ng Pagkakaroon ng sandatang nuklear dahil ang lakas ng libu-libong mga misil ay halos kapareho ng isang sandatang nuklear. at gayon din, patuloy na subukang makakuha ng sandatang nuklear at patuloy na sumuporta sa terorismo sa buong mundo. Kaya kapag nakita mo ang lahat ng mga bagay na ito sa isang banda at pagkatapos ang mga kahirapan na kinakaharap natin sa kabilang banda, naunawaan natin na sulit harapin ang mga kahirapan na ito ngayon. Upang mapigilan ang banta na ito ngayon at hindi hayaang lumala pa ito sa mas seryosong banta sa inaharap na mas mahirap harapin, lalong lalaki ang mga paghihirap. Masasabi ko sa iyo, may kaibigan akong tagapakinig sa Tel Aviv na talagang kaliwa
anti-Bibi at lahat. Malamang ayaw din sa'yo at sa buong Paripido. Palagi naming gustong mag-debate tungkol sa mga bagay. At kausap ko siya kahapon at sinabi niya, siguraduhin mong sina Bibi at Trump. At sinasabi niya yon tungkol sa mga taong ayaw niya, siguraduhin mong tapusin nila ang trabaho para hindi na natin ito harapin pa. Ibig sabihin, sinusuportahan niya ang ginagawa nila ngayon, pati ang isang tao mula sa kabilang panig ng politika. Gusto ko lang bigyan diin para sa mga tao na hindi napapansin ng irony sa mga posisyon nila dito sa Amerika tungkol sa Arabong ospital sa Jerusalem na tinatawag na Palestinian Hospital na tinamaan kahapon, pati na rin yung pag-atake Misail? na bumagsak sa Jerusalem. Sigurado akong ang unang nasugatan na biktima ay isang. Arab na hinawakan ng isang Hudyo o baliktad, tama? Basta itong mga rocket ay bumabagsak ng walang pinipili sa mga lugar ng mga Hudyo at mga lugar ng mga Arabo, tama? Tiyak. Sa huli, hindi mo na kailangan pag-usapan ang mga Palestinyo tungkol dito. Kita mo naman na ang Iran ay umaatake rin sa ibang bansang Arabo. Kung akong mag-TR advice sa Iran, sasabihin ko yon ang pinakabobong gawin dahil malinaw na hindi ito usapin. Hindi ito tungkol sa mga Muslim laban sa mga Hudyo. Ang tanong dito ay tungkol sa mga taong nagmamahal sa kalayaan. Iyan ang Amerika at Israel at ang mga moderatong bansang Arabo na mahalada sa kanila ang teknolohiya at pag-unlad. Pinag-uusapan natin ang UAE, Saudi, ang mga bansang gustong mas maliwanag ang kinabukasan ng reyon. At sa kabilang banda, mayroon kang Iran at ang mga galamay nito na gusto lang makapitan ng pagkawasak. Sila ang may pinakamatinding pananaw sa mundo at gusto lang nila ng pagkawasak. Wala silang pakialam sa mundong ito. Ang mahalada sa kanila ay ang darating na mundo at matinding teolohiya. Ito ang pagkakaiba. Hindi ito Arabo laban sa Hudyo o Muslim laban sa Hudyo. Ito ay tunay na pag-unlad hindi sa progresibong kaliwang paraan. Tama ba? Pero ito ay pag-unlad sa pinakamalalim na kahulugan laban sa makalumang pananaw na gustong ibalik ang mundo sa gitnang panahon. At ito ang pagkakaibang nakikita natin ngayon. Dan, silipin natin sa Hilaga sandali. Malinaw na ang takot ay isang regional na digmaan na nagsimula na laban sa mga atake sa Israel. Tinitingnan natin ang Houthi mula Yemen, Hezbollah sa Ilaga, Hamas at iba't ibang teroristang grupo sa Israel. Sumali rin kahapon ang Hezbollah. Ang hukbong Lebanese o ang gobyerno, pasensya na, sandali lang, parang laglabas sila ng pahayag. Maaring ang tamang salita ay kinondena nila, pero sinusubukan nilang ilayo ang sarili nila mula sa Hezbollah at sa pag-atake. Ikwento mo sa amin kung ano ang itsura ng hilagang bahagi ng Israel. Alam ko na ngayon, kung hindi ako nagkakamali, ay malakas ang ginagawang tugon ng Israel. Malakas ang tugon ng Israel sa Hezbollah dahil naghahamon ng digmaan ang Hezbollah. Malaking pagkakamali ang ginawa ng Hezbollah sa pagsali sa digmaan. Ngayon, gusto naming sabihin na katulad ng sinasabi namin tungkol sa Iran, na ito ay laban sa rehimen at hindi laban sa mga tao. Sa totoo lang, nakikita ko ang hinaharap pagkatapos ng rehimeng ito kung saan pipirma tayo ng kasunduan kasama ang mga kaibigang Presyano. Ang kasunduang Cyrus na umaasa akong mangyayari talaga, nakahalintulad ng kasunduang Abraham na pinirmahan kasama ang mundo ng mga Arabo. Umaasa akong magkakaroon ng kapayapaan kasama ang Iran at Lebanon matapos mawala ang rehimeng ito. Nandiyan ang Hezbollah doon, pero ang Hezbollah ay problema ng mga Lebanese. Sa parehong paraan na ito ay problema rin ng Israel. At ang gobyerno ng Lebanon na yon ay tiyak na hindi sumusuporta sa Hezbollah. Mas positibo itong puwersa kaysa sa kung ano ang Hezbollah. At ang Hezbollah ngayon ay medyo mahina sa Lebanon. Ang pag-atake nila sa amin ay nagbibigay sa amin ng pagkakataon na wasakin ang ilang mga bagay na sinimula nilang buin muli mula noong huli naming pag-atake sa kanila. Pero muli, gusto kong maging malinaw. Hindi laban sa mga Lebanese ang problema natin. Sa tingin ko, kung wala ang Hezbollah, magiging isa ang Lebanon sa pinakamagandang kandidato para sa kapayapaan sa Israel at sa pagsali sa Abraham Accords. Masasabi ko sa iyo na bilang isang nagsasalita ng Pranses, maririnig mo ang aking accent. Isa sa mga ginagawa ko ay gusto kong magbasa ng Lebanese na pahayagan na kadalasan ay sinusulat sa Pransya dahil sa colonial na kasaysayan ng mga Pranses doon sa Lebanon. Makikikita mong hindi na sila pro-Israel na yon or hindi na hayagang pro-Israel. Mas galit sila sa Hezbollah kaysa sa Israel. Ang tinutukoy ko ay ang mga nagsasalita ng Pranses, lalo na ang mga Kristiyano, mga Sunni na naghihirap sa Shiite Hezbollah.
at ilang Shiite na hindi radical tulad ng Hezbollah. Malaki ang potensyal para sa kapayapaan doon. At para makamit ang kapayapaan na yon, at ito ang isang napakagandang aral na natutunan natin nung ika-7 ng Oktubre, kung gusto mo talaga ng tunay na kapayapaan, kailangan mong harapin ang mga ekstremista. Kailangan mong magpakita ng lakas. Kailangan mong wasakin sila. Kailangan mong wasakin ang Hamas. Kailangan mong wasakin ang Hezbollah, ang mga Houthis, at tiyak na ang rehimen ng Islamic Republic. Kapag ginarap ang mga ekstremista, mas malaki ang tsansang umangat ang mga moderado at makamit ang kapayapaan. Dan, anong iba pang larangan ang dapat nating bantayan na posibleng sumiklab sa digmaang ito? Kaya meron din tayong Iraq bilang isang larangan na noon ay medyo maliit lang pagdating sa komprontasyon laban sa Israel dahil hindi ito masyadong naging aktibo hanggang ngayon. Pero may mga Shiite militia na kontrolado ng Iran, pati na rin sa Iraq, kaya nakakabahala ang mga iyon para sa atin. At nariyan ang mga Houthi, gaya ng sinabi mo, Yemen, na sa ngayon ay tahimik na sa loob ng ilang panahon pero laging may posibilidad na muli silang bumangon. Sa kabila ng sinabi ko, isa pang interesante ay kung anong mga larangan ang pipiliin ng Iran na buksan. Dahil sa ngayon, inatake na nito ang maraming bansang Arabo sa paligid na nakikita nitong nakikipag-alyansa sa mga Amerikano o sa mga Israeli. Kaya gusto nitong parusahan sila dahil doon. Pero maaring atakihin din ng Iran ang Europa. May kakayahan itong atakihin ang Europa. At kung gagawin nila yon, nakita na rin natin ang ilang pagtatangka na makarating sa Cyprus na yon. Pero kung makarating talaga ito sa continental na Europa, yun ay isang bagay na talagang seryoso. Alam nating nag-aalala ang Europa tungkol dyan. Para sa mga Amerikano, nais kong sabihin na ang digmaan na yon ay nagliligtas sa kanila mula sa pag-aalala na baka tamaan ng mga misil ang Amerika. Gusto ng Iran gumawa ng sandata na abot hanggang Amerika. Kaya isa rin ito sa mga dahilan ng nangyayari ngayon. Ang timing ng pag-ataking ito ngayon at ang pamumuno na ipinakita ni Trump at ni Netanyahu ay napakahalaga. Sa pag-aasikaso mo ngayon, sinisiguro mong di na kailangang pagbayaran ito ng mga Amerikano sa hinaharap. Parang kung inasikaso na sana ang mga Nazi noong dekada 30 at hindi lang noong 1945. Isipin mo ang mundo, kung ano sana ang naiwasan ng mundo. Shock na ang mga Hudyo, pero pati na rin ang buong mundo ay sana naiwasan ang pagharap sa ikalawang digmaang pandigdig. Ang pag-aasikaso sa mga panganib sa tamang panahon ay isa sa pinakamahalagang bagay na magagawa ng mga leader. O Dan, habang tinitingnan natin ang sitwasyon, may mga rocket na bumabagsak sa Israel. Sa mga nanonood, hinihikayat ko kayong buksan ang inyong, kung hindi pa, panoorin niyo ang video sa YouTube, Rumble, or Spotify. Tingnan niyo kung gaano kaganda at tahimik ang Jerusalem sa likod ng apartment ni Dan. Miyembro ng Knesset na si Dan Iluz at makikita niyo rin ang katahimikan nito. Alam ko saan ang parking yun, madalas puno ng mga bata, tumatakbo at naglalakad na tao, pati may mga stroller. Walang tao pero maganda pa rin ngayon. Sa totoo lang, nagbibigay ito sa akin ng maraming kapanatagan habang tinitingnan ko ito dyan. Pero nakita natin nung kasagsagan talaga ng digmaan sa Gaza kung gaano katagal bago napahinto ang Hamas sa pagpapaputok ng mga rocket sa Israel sa maliit na lupain na yon. Matagal talaga, maraming batikos. Bakit hindi tayo agad umatake? Mahirap kasi nililipat nila ang mga missile launcher. Pero maliit lang naman ang lupain doon. Malaki ang Iran at malawak ang lupain nila. Naroon ang militar ng Estados Unidos at Israel, pati ang matagal ng intelligence nila. Pero ang tanong, ang tanging paraan ba para mapigilan ang rehime na umatake sa Estados Unidos, Israel, mga asset ng Estados Unidos, Israel, at mga kaalyado natin sa rehiyon, ay ang pagpapalit lang talaga ng rehime doon? Sa palagay ko, kailangan ng pagpapalit ng regimen. Ngunit mangyayari lang ito kung mismo ang mga tao sa Iran ang lalaban dahil limitado ang magagawa natin bilang panlabas na puwersa. Ngayon, malaki ang pagkakaiba ng Gaza at Iran. Tama ka, matagal talaga sa Gaza. Isa, itong bagay na. Matagal na ito, Ben ang sabi mo, at maliit lang ang lugar. Pero dahil may mga bihag tayo roon, naging maingat tayo para di sila masaktan. At saka, nagkaroon tayo ng sitwasyon kung saan magkahalo ang mga sibilyan at militar, ginagamit ng Hamas ang mga sibilyan bilang panangga.
Sa Iran, medyo iba ang sitwasyon, kaya mas malinaw nating matutukoy at atikihin ang mga target na militar doon. Pero sa kabila nito, sa huli, ang tunay na layunin na sang-ayon ako na dapat ay pagbabago ng pamahalaan ay isang bagay na ang mga Iranian mismo ang kailangang kumuha nito. Sila ang kailangang kumuha sa kanilang kalayaan. Pinaihina natin ang rehiyon, ang rehimen. Inaksyonan natin ang mga estratehikong banta, ballistic missile at programang nuklear na armas. Pero sa huli, nasa mga mamamayang Iranian ang responsibilidad na tumindig, kunin ang kanilang kalayaan at ipaglaban ito. Sa tingin ko, magagawa nila ito dahil nakita natin sa mga nakaraang buwan kung gaano kagrabe ang paniniil ng rehimeng ito sa kanilang mga tao. Umabot na talaga ito sa bagong antas. At sa tingin ko ngayon, makikita mo ang pagkakataong ito, nakikita mo rin si Trump na hayagang nananawagan sa kanila na tumindig at kunin ang kanilang kalayaan na may pangakong susuportahan sila ni Trump. At muli, ito ang Pangulo na paulit-ulit na tumupad sa kanyang mga pangako sa pandaigdigang larangan. Makikita natin na ang Pangulo at ang punong ministro ng Israel na nananawagan sa kanila kaya naniniwala akong mangyayari ito. Kapag nakakausap ko ang mga kaibigan ko mula sa oposisyon ng Iran na wala sa Iran kundi nasa exile, mapa Estados Unidos man o sa Europa, sabi nila sa akin, nararamdaman nila na Panahon na para bumangon ng mga tao. Pero hindi pa natin ito nakikita ngayon. nasa gitna pa lang tayo ng simula ng mga pag-atake, pero naniniwala ako na mangyayari ito sa lalong madaling panahon. Kaya malinaw at lubos na nauunawaan. Kung hindi kikilos ang mga tao, walang pag-aalsa, walang kudeta ng militar, at walang pagbabago ng rehimen sa loob ng Iran. Ano ang layunin based sa pagkaunawa mo ng operasyong militar? Kailan masasabi na natupad ng layuning yon? Kaya sa panandaliang panahon, muli, ang layunin ay tugunan ang mga misil at ang sandatang nuclear. Pero kung walang pagbabago ng pamahalaan, para lang itong ikalawang yugto ng Maraming mga yugto na kakailanganin nating harapin laban sa Iran. Kaya naman, sinasabi ko ulit, sa tingin ko, kailangan nating magpatuloy hanggang sa ang mga mamamayang Iranian na alam nating gusto nila ng pagbabago ng pamahalaan. Nakakabaliw kung gaano hindi popular ang pamahalaan sa Iran. Alam ng lahat yan. Kaya alam nating gusto nila ito. Kailangan lang nating magpatuloy hanggang maramdaman nilang kaya nilang sunggaban ang pagkakataon at makamit ang gusto nila. Kaya sa tingin ko, hindi tayo pwedeng tumigil hanggat hindi nangyayari ang pagbabago ng pamahalaan. Dahil ibig sabihin lang nito, magkakaroon na naman tayo ng panibagong digmaan pagkalipas ng ilang buwan kapag nakabawi sila at uulitin lang natin ang parehong bagay. Upang maging tapat, prangka at bukas, hindi ko alam kung maasahan natin bilang Israel na ang susunod na presidente ay kasing determinado ng kasalukuyang presidente sa paglaban sa kasamaan na ito. Kaya ngayon, may pagkakataon tayong ayusin ito. Hindi tayo pwedeng tumigil sa kalagitnaan. Kailangan nating tapusin ito hanggang sa dulo, hanggang mangyari ito. sige, huling dalawang tanong. Dugtong sa sinabi mo, masuwerte ako na nasa Israel ako noong nagsalita si Trump sa Knesset na, alam mo, napakaganda ng pagtanggap sa kanya. Hindi ko pa nakita na may banyagang leader na tinanggap ng isang bansa ng ganon. Ngayon, makikita natin na hindi lang ito seremonya o palabas. Lampas pa ito sa talumpate, yakap, pagbukas at pagsara ng upuan at maliliit na detalye na pinag-uusapan ng tao. Bukang ang relasyon ni na Trump at Netanyahu at alam natin na si Trump ay talagang kumikilos sa personal na antas, di ba? Kapag maganda ang personal niyang relasyon sa isang leader na ibang bansa, nagbabago ang dynamics. Sabihin mo sa akin mula sa pananaw mo bilang miyembro ng Israeli Knesset, ang parlamento ng Israel, ano ang ibig sabihin ng relasyon ni na Trump at Netanyahu para sa buong rehiyon? Para sa akin, ang relasyong ito ay estratehikong asset ng Israel na yon. Sa totoo lang, bilang isang naniniwalang Hudyo, naniniwala ako na ito ay isang biyaya mula sa Diyos. Sa tingin ko, ang relasyong ito ay Eksaktong kailangan ng Israel matapos ang Oktubre 7. hindi ako Amerikano kaya ayokong makialam sa politika nila. Pero bilang Israeli, masasabi ko na. Kapag naririnig ko ang kritisismo ni Kamala Harris tungkol sa nangyayari ngayon sa Iran, talagang lubos akong nagpapasalamat ko na pinili ng mga Amerikano ang isang pangulo na kilala kami at kayang tumayo laban sa kasamaan. Dahil ang isa pang alternatibo ay maaring naging napakadelikado para sa Israel. At muli, hindi lang Israel ang nakataya dito. Nangungguna ang Israel sa laban.
Pero kasunod nito ang buong Europa, malayang mundo, moderatong bansang Arabo, at pati Amerika na maaring malagay sa panganib kung lumaki ang ganitong banta. Kaya sa tingin ko, ang ugnayang ito, ang personal na ugnayan, at pati na rin ang tapang ng dalawang leader, ay talagang makasaysayan at lubang kailangan para sa nangyayari ngayon sa Israel. Narinig ko kahapon na may nagsabi na si Netanyahu ay mas popular na yon sa Iran kaysa sa Israel. Pinag-uusapan kung gaano tayo kahati sa Israel at kung paano nila pinapahalagahan ang aksyon niya sa Iran dahil hindi popular ang rehimen doon. Kaya gusto kong ulitin yon at sabihin na si Trump sa Israel ay mas popular kaysa kay Netanyahu sa Israel. Dahil si Trump ang pinagkakasunduan sa Israel na yon dahil sa ipinapakita niyang pamumuno. At bilang politiko, may koalisyon at oposisyon si Netanyahu, kaya patuloy ang laban sa mga panloob na isyong pampolitika. Pero pagdating kay Trump sa mga aksyon sa Iran at lahat ng mga bagay na ito, buo ang suporta. Koalisyon at oposisyon, nagkakaisa kami. Talaga pagdating sa bagay na yan. Kaya ako ling tanong, bilang isang reliyosong tao, pati na rin ako, hindi tayo naniniwala sa mga pagkakataon lang. At sa tingin ko, lahat ng tao mula sa iba't ibang relihiyon ay naniniwala rin doon. Ngayong linggo, napakaganda para mangyari ito. Gaya na alam mo, sa bahagi ng linggo, yung binasa nating bahagi ng Biblia ay tungkol sa pagwasak sa Amalek. Pero hindi ko sinasabing ang Iran ay Amalek ang tinutukoy. Ibang usapan na yon, pero para sa akin, lumalabas dito na dapat tayong tumayo at labanan ang mga gustong wasakin tayo. At ngayong gabi, habang ito ay nire-record, meron tayong Purim, na malinaw na kwento kung paano nakaligtas ang mga Hudyo sa tangkang lipulin sila ng isang leader na Persiano o Iraniano. Ang Iran ay modernong Persia. Nasa gitna tayo ng digmaan, simula pa lang ito. Sabihin mo, kinikilabutan talaga ako. Dito nakatuon ang puso ko, lalo na sa mga nakakakilala sa akin. Ipaliwanag kung ano ang kahalagahan ng linggong ito sa pananaw ng relihiyon ng mga Hudyo, kaugnay ng mga kasalukuyang pangyayari. Mahalaga talaga ito kapag nabanggit ang makasaysayang Persia, dalawang bagay agad ang naiisip mo. Inisip mo sa isang banda ang Megillah, gaya ng sinabi mo tungkol sa Purim. At sa totoo lang, sinabi mo na hindi natin sasabihin na ang mga Iranian ay Amalek. At hindi ko rin sasabihin ayon sa halakha na sila ay Amalek, pero marami talagang pagkakatulad ang rehimen at kung ano ang naging Amalek sa kasaysayan. Hindi ko alam, ang ibig sabihin ng halachically ay ayon sa batas ng mga Hudyo. Sinasabi niya na hindi siya. Ayon sa batas ng mga Hudyo, dapat lipulin ang Amalek. Hindi ko iniisip na kailangan gawin yon sa mga tao sa Iran. Hindi yon kabaliktaran. Sa tingin ko, may potensyal para sa mas malakas na alyansa doon. At magsasalita ako tungkol dyan maya-maya lang. Naniniwala ako maraming pagkakatulad ang rehimen sa Amalek sa kasaysayan. At sa tingin ko, alam naman natin na si Haman mula sa kwento sa Megillah na binabasa natin tuwing Purim ay isang inapo ni Amalek at tumulong siyang mamuno sa Persia noon. Marami tayong pwedeng gawing historical na sanggunian. Sa totoo lang, ang ideolohiyang Aryan na pinaniniwalaan ng mga Nazi na sinasabi ng marami na kahalintulad ng kay Amalek ay sa maraming paraan ay hinango mula sa ilang mga tekstong Persiano. Ang salitang Aryan ay talagang nagmula sa Persia. Kaya maraming bagay na maaari nating gamitin. Pero sa tingin ko, isa pa rin dapat nating pag-isipan ito. Sa kasaysayan, isa sa mga pinakadakilang pinuno sa mundo na nakita ng mga Hudyo, isang hindi Hudyo na pinuno, ay si Cyrus the Great. Noong 2,000 taon na nakalipas, pinayagan ng mga Hudyo na bumalik sa Israel at muling itayo ang templo matapos talunin ang mga Babilonyo na nalpalaya sa amin. Tinalo niya ang mga tirano na dahilan ng aming pagdurusa at pagpapaalis, kaya nakabalik kami sa Israel at naitayo muli ang aming templo. At sa tingin ko, napakasimboliko rin na makalipas ang 2,000 taon kami, ang mga Hudyo ay tumutulong na talunin ang mga tirano na ngayon ay nagpapahirap sa buhay ng mga Iranian. At kaya nakikita natin ito, ang pananaw na ito sa kasaysayan, na konektado rin, sa totoo lang, sa Purim. Dahil may ilan na nagsasabi na si Cyrus the Great ay isa sa mga inapo,
isa sa mga inapo ni Reyna Esther. Pasensya na, hindi si Cyrus the Great, pero o baka nga si Cyrus the Great, hindi ko sigurado. Kailangan natin tingnan ito, pero alam ko na may connection doon kina Esther at Cyrus. Kaya, sa madaling salita, itong buong. Ipinapaalala ng pananaw na ito na namumuhay tayo sa makasaysayang panahon na tinatawag kong mga panahong biblikal. Isa sa mga dahilan kung bakit ako lumipat sa Israel, ipinanganak akong Canadian. At isa sa mga dahilan kung bakit ako lumipat sa Israel ay dahil napagtanto kong namumuhay tayo sa makasaysayang panahon. Sa tingin ko, sinusulat natin ang susunod na kabanata ng Biblia sa kasalukuyan. At naniniwala akong ito ang nangyayari ngayon. Kaya pakiramdam ko ay pribilehiyo ring maglingkod sa pampublikong tungkulin sa panahong ito. Danny Luz, salamat. Ibagi ko lang, ako ay Amerikanong Hudyo na ipinanganak sa Washington, D.C., anak ng mga imigranteng Argentinian sa Estados Unidos. Ipinagmamalaki ko buong buhay kong maging Amerikano at ang lahat ng iniaalok ng bansa. At bilang isang Hudyo, ako ay isang ganap na syonista na ang syonismo, gaya ng alam ng lahat, sinabi ko kay Tommy Robinson sa isang palabas noong nakaraang linggo, ang pangunahing batayan ng syonismo ay nangangahulugan lamang na naniniwala ako na may karapatan ang mga Hudyo sa sariling pagpapasya sa aming makasaysayang lupain. Pero kapag pinag-uusapan natin ang pagiging aktibong syonista, ito ay dahil gusto mong makibahagi doon at tiyaking merong kinabukasan ng mga Hudyo, hindi lang basta presensya, kundi isang kinabukasan at matatag na kinabukasan. Ito ay isang makabuluhang sandali para sa akin at para sa marami sa atin. Sa loob ng 2 taon, kitang-kita natin ngayon sa simula ng digmaan na nagsasama-sama ang mga kamangha-manghang bagay na ito. Na layunin ng pampulitikang syonismo, ang tunay na muling pagtatatag ng Estado sa lupain ng Israel, kontrolado ng at para sa mga Hudyo. Ito mismo ang dahilan kasi may mga kalaban na babangon laban sa atin pero ngayon may militar na magtatanggol at magliligtas sa ating mga tao. At bilang isang Amerikano, makita ang aking bansa dito na nakikipag-alyansa sa Israel. Hindi lang ito tungkol sa kasunduan at papeles, kundi makita rin ang mga F-16 na sabay lumilipad, metaphorical man, sa parehong himpapawid. Ang pagkakaisa at pakikipaglaban para sa Amerika, Israel at kanluraning mundo ay isang kamangamanghang sandali. Ipinapadala ko kasama si Danny Luz ng Knesset ang aming panalangin para sa tropang Amerikano at Israeli na lumalaban para sa kanluraning mundo at sana'y walang madamay na sibilyan sa digmaang ito. Sana magkaroon ng tapang ang ating mga leader na tapusin ang digmaan gaya ng sabi ng aking kaibigan para hindi na natin ito muling harapin. Kaya maraming salamat, miyembro ng Knesset, Danny Luz. Hangad ko mapayapang araw, linggo, buwan, kasama ang pamilya at manatiling matatag. At maligayang Purim Sameach. Maligayang Purim! Maligayan Purim!